Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. I'm Pastor Willan Gagis and I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City, and this is our midweek service or prayer meeting. At salamat po sa pag-join sa amin sa pananalangin ngayong gabi. At alam po natin na may gagawin po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa Panginoon. Hallelujah. At sama-sama po tayong magpalakasan ng ating pong pananampalataya sa Lord. Praise the Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Amen! Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para po kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. 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 Amen. Ibigay po natin ang papuri at pagsamba sa natatangi at nararapat nating Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ang pangalan mong banal. Hallelujah! Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kalakasan, sa kagalakan. Hallelujah! Pasalamatan po natin siya sa ating kagalingan, sa kanyang proteksyon, sa kanyang paggabay sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang mga nagtitiwala sa iyo ay patuloy mo pong pagkakalooban ng kalakasan. Those who wait upon the Lord shall renew their strength.
Bibigyan mo po kami ng kalakasan. Ipapanauli niyo po, Panginoon, ang aming mga kalakasan, ang aming mga kalusugan. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay lilipad katulad po ng mga agila. Kami po ay tatakbo at hindi po kami mapapagod. Lalakad po kami at hahayo na hindi po kami, Panginoon, titigil. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Meron po kaming supply, Lord, ng grace and strength. All because we have Jesus. We have you, Lord, as our God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amen. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
amin sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago ang ating Diyos, di nagbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, purihin ka, oh Diyos. Sambahin po natin ang Panginoon. Purihin po natin siya at pasalamatan. Siya ang ating Diyos na buhay, na nangangalaga sa atin. Hallelujah! Aming Ama, kay buti mo, di ka nagbabago, aming Diyos. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Di ka nagkukulang. Purihin ka, luwalhatiin ka. Dakila ka. Purihin ka. Aming mapagmahal na Diyos, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon at kailanman. Ang lagi naming kasama, di kami iniiwan, di pinababayaan. Sa panahon ng aming karamdaman, ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kalakasan. Sa panahon na kami nalulumbay, ikaw ang Diyos ng kaliwan. Sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu
Hallelujah. Luwalhatiin ka ng aming mga kaluluwa sa gabing ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay maalala namin ang iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Na ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay, na ikaw ang Diyos na nagpalaya sa amin. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na kumukupkop sa amin. Ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. Huwag nawa po naming malimutan ng pagmamahal mo, Panginoon. Huwag nawa naming makalimutan, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Panginoon, purihin ka ng aming mga kaluluwa. Purihin ka ng lahat ng mayroon sa amin, Panginoon, ng aming buong pagkatao. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng biyaya niya sa ating mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya. At Panginoon, alam po namin na bilang aming Amang nasa langit, kagalakan mo po, Panginoon, na ibigay ang lahat ng mabubuting bagay para sa iyong mga anak. Panginoon, sabi mo nga po sa aklat ng mga awit, you will not withhold good things to the righteous. Panginoon, anuman po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, anuman po ang mga kahilingan nila sa gabing ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyo, Panginoon. Bilang aming Amang nasa langit, alam po namin na ang puso mo ay mapagmahal. Na ang puso mo, Panginoon, ang iniisip mo para sa amin, sa iyong karunungan ay lahat po ng mga bagay po na the best para sa amin. Kaya ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat po kami sa kagandahan ng inyong loob, sa kabutihan niyo, Panginoon, sa kahabagan niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa lamang, Panginoon, pinasasalamatan na po namin kayo sa pagkilos niyo po sa aming mga buhay. Na bago pa kami, Panginoon, dumalangin at sambitin ang aming mga dasal sa inyo, alam niyo na po, Panginoon, ang mga pangangailangan namin. Kaya salamat, Lord, sa katugunan sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa pagtupad po ninyo sa mga kahilingan namin, sa pagpapala niyo po sa amin, ngalan niyo po ang aming pinararangalan at itinataas sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa presensya niyo sa aming kalagitnaan at salamat, Panginoon, sa salita mo na patuloy po naming pagbubulay-bulayan at salamat po, Panginoon, sa mga pangitain. Salamat po, Panginoon, sa direksyon na ibinibigay mo sa iyong iglesia kung saan kami hahayo, kung ano po ang gagawin namin sa panahong ito na nais mong palawakin pa ang iyong kaharian sa lupa. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord, and welcome to the Foursquare Church, San Juan City. At nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kayo po ay makasama namin sa ating prayer meeting. Nagpapasalamat po kami na kahit kayo po ay nasa daan, no? Kayo ay nasa inyong tahanan or nasa inyong office, ay sinamahan niyo po kami sa ating prayer meeting sa gabing ito. So, before tayo po ay dumako sa ating pananalangin, ay tunghayan po muna natin saglit ang atin pong pinag-aralan
Tunghayan po muna natin ang ating pong pinag-aralan last time. Okay? At tingnan po natin kung ano po yung mga makikita po natin doon sa ating text last Sunday na ang Panginoon po ay nireject siya doon po sa Nazareth, no? Sa kanyang hometown. So nakita po natin na ang Panginoon po ay nangaral po siya isang Sabat sa kanyang hometown kung saan siya po ay lumaki, no? At nung binasa po niya ang Isaiah chapter 61 verse 1 and 2 ay nakita po natin dito, no, kung ano po yung plataforma ng Panginoon, yung sa kanyang ministry at kung ano po ang kanyang pagkaka-explain. So, ito po ay nakagawian ng Panginoon at isa po siya sa mga maaring sinasabi po na nag-a-advance po, no, papunta na po sa pagiging rabbi po, no, sa kanilang sinagoga, no, or synagogue, yung kanila pong community church. At may mga scholars din po na nagsasabi na itong particular verse po na ito na binasa ni Jesus Christ ay maaari pong naka-assign po sa kanya. Naka-assign po ito sa kanya na i-memorize, no? Kasi po ang sinasabi po ng ibang mga scholars ayon po sa historical background ay marami pong nagtangka na sirain po ang mga scrolls, ang mga ang banal na kasulatan, ang the Old Testament, yung Tanakh ng mga Israelita. Because nakita po natin sa mga nakaraang daang taon ng history ng Israel ay lagi po silang nilulusob ng mga kalaban. Nakita nga po natin na bago po yung New Testament ay marami pong mga nangyari pong mga atrocities, okay, at nabihag po sila ng ilang bansa at ilan po yung mga karatig ng mga bansa na umaapi po sa kanila, nang bubuli sa kanila. Ang pinakamalala po dito ay yung na-exile po sila nung panahon po ng Babylonian Empire. Una po ang Assyria, no, ay nilusob ang Northern Kingdom, ang Israel sa Samaria. At nung hati na po, no, divided kingdom na po ang Israel during that time. And eventually, yung Judah po ay nanatili pong matatag, pero pagdating po ng Roman Empire at ito rin po ay na-besiege, ito po ay nilusob at ito po ay gumuho at yung mga tao po doon ay na-exile. Sila po ay ipinatapon sa iba't ibang region na nasasakupan po ng Babylon Empire. At kung saan nakita nga po natin yung story ni Daniel, yung story ni Nehemiah, na karamihan po sa mga royal blood na educated, no, yung mga mayayaman, ay sila po yung mga napili para maglingkod po sa courtyard ng hari, no, sa government ni King Nebuchadnezzar. At nakita natin na after ng Babylon ay marami pa pong empire ang nag-rise, katulad po ng Persian Empire, kung saan si Daniel at ang iba pang mga Hebreo ay nagpatuloy po sa paglilingkod nila sa trono ng hari. And then eventually po, after 70 years, nung panahon ni Daniel, ay nakita nila yung prophecy ni Jeremiah na ang Panginoon ay i-restore sila. There is hope of restoration. So, ang dami po yan. Maging kahit po doon sa panahon ng sinasabi nating silent years, na 400 silent years between Malachi and Matthew, marami pa pong mga revolusyon ang nangyari doon, katulad ng mga Maccabees, no? Dahil po, during that time naman, after ng Medo-Persian Empire, ay namuno na naman po ang Greek Empire, ang Grecian Empire sa pamumuno ni Alexander the Great. At yung kingdom naman niya ay nahati, no? At kung saan
Ang sumunod naman ay ang Roman Empire. And during the time of Jesus Christ, yung Roman Empire na po ang namamayagpag. So nakita po natin dito na dahil sa maraming ulit silang nilusob, ay ginusto po nilang i-preserve ang kanilang Biblia. They wanted to preserve their Tanakh, the Old Testament writings. Kaya ang ginawa po nila, bawat Jewish community, no, ang ginagawa po nila ay nag-a-assign po sila ng bawat pamilya, and every member of the family is assigned a portion of the scripture. Let's say for example, yung book of Isaiah, isa po siyang mahabang mahabang book. Nasa 60 plus po yung kanyang chapters, okay? And sabi ko nga po nung Sunday, yung Bible po nila dati ay hindi pa divided into chapters and verses. Ito po ay tuloy-tuloy na sulat, no? So sa isang scroll, isang book po. Okay? Isang scroll, isang book. So marami po silang scroll. For every book of the Old Testament, meron po silang tagi-isang scroll para dito. Okay? So tuloy-tuloy lamang po yung scroll na yon. And meron din pong limit kasi yung scroll. Okay? Meron din pong limit yung haba ng scroll. Kaya hindi po pwede na pagsamahin lahat ng mga books doon sa iisang scroll. Kaya sabi po ng mga scholars, balik lang po ako doon, no, na dahil sa wisdom na binigay ng Panginoon sa kanila, sa pagnanais nila na i-preserve ang Old Testament Bible, ang ginawa po nila ay bawat Jewish community sa iba't ibang lugar na pinamumunuan ng rabbi ay minimemorize po nila ang Old Testament. So binibigyan po mula sa tatay at sa mga anak, ay binibigyan po sila ng assigned passage, assigned verse sa Old Testament, a specific book, a passage or a portion of that book na i-memorize po nila. Upang kung sirain man o sunugin o kunin man po ng mga kalaban yung kanilang mga scrolls, ay marireconstruct po nila. Maisusulat po nilang muli ang kanilang Bible sa pamamagitan po ng memorization at oral tradition. So, naniniwala po yung iba na itong Isaiah 61 verse 1 and 2 ang naka-assign po kay Jesus to memorize, no? At hindi po sinasadya na ito po yung ma-assign po sa kanya, because this is really what the Messiah is going to do in His ministry. At nakita po natin last Sunday na merong 4 na bagay na nakikita tayo dito na ginagawa ni Jesus. At ito po ang naging misyon ng Panginoong Jesus, yung 4 na bagay na yon. Una ay ipangaral ang mabuting balita, no? To preach the gospel, and then to heal, and then to open the eyes of the blind. This is not only literal na ginamot ng Panginoon yung may mga problema po sa paningin, yung mga bulag, but this is also spiritual, na binuksan po ng Panginoon ang paningin ng mga tao, blinded by the enemy, blinded by the deceptions and lies of the enemy or the world system, by confronting people with the truth, no? At yung pang-apat po ay to proclaim true freedom and salvation. Ang Panginoon po ay pinrich po niya yung gospel of the kingdom para po patawarin, invite po to repent and believe the gospel, upang ang mga tao po ay maligtas sa kanilang pagkilala o pananampalataya sa Panginoong Hesus. At yung binasa po ni Jesus na Isaiah 61 verse 1 ay very remarkable, because kinompare natin yung original po na nilalaman ng Isaiah 61 verse 1 and 2 versus doon sa binasa ni Jesus doon sa synagogue ng Nazareth. At napag-alaman nga po natin sa ating sa comparison po natin na nag-stop si Jesus
doon po sa sentence na to proclaim the year of the Lord's favor, at hindi po niya isinama o hindi niya binasa yung the day of vengeance of our God. Hindi po niya isinama yung araw ng paghihiganti ng Diyos. Which kung sa ating pong pag-aaral sa end times or eschatology, ay makikita po natin na ito po yung Great Tribulation. Ito po yung tinatawag po nating the Day of the Lord. Capital D. Ang Day of the Lord po, dalawa po ang meaning niyan sa Bible ha. So tingnan na lang po natin yung context pag tayo po ay nagbabasa. Ang unang meaning ng Day of the Lord is yung worship day, no? Yung Sunday, no? The Day of the Lord. Kung kailan po nagwo-worship, nagsasama-sama, nag-assemble po yung mga believers ng Panginoong Jesus, yung araw po na yon ay the Lord's Day. Okay? Let's say for example, nung nakita po ni John nung siya po ay dinala ng Panginoon sa heaven, no? Si Apostle John sa Book of Revelations, ay makita po natin doon, sabi niya, it was a day of the Lord. No? Siya po ay during worship, during Sunday service, during Assembly Day, doon kinuha ng Panginoon yung kanyang spirito at dinala sa langit at kung saan ipinakita sa kanya yung mga vision. At ganoon din po, tinawag din, yan po ay makikita natin sa Book of Acts at sa mga sulat ni Apostle Paul. Pero ang another meaning po ng the Day of the Lord ay yung Great Tribulation. The dreadful day of the Lord. Lalo pag nilagyan po ng mga ng mga negative po na adjectives, no? Matutukoy na po natin doon sa context na yun, ang tinutukoy po doon ay yung paghihiganti ng Diyos sa mga tao po na hindi po nagpahalaga sa pagmamahal at biyaya ng Diyos. So, ibubuhos po ng Panginoon ang kanyang puot, ang kanyang parusa, ang kanyang judgment sa mga tao pong matitirang buhay sa panahon na yon ng Great Tribulation. Okay. So, yun po yung tinatawag na the day of vengeance of our God na tinutukoy po dito. So, alam po natin na very consistent ang mensahe ng Panginoong Jesus because kung babalik nga tayo doon sa message natin previously sa John chapter 3, sa usapan ni Nicodemus at ni Jesus, for God so loved the world, sa verse 16, and then sa verse 17, sinabi po doon that God sent His Son not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. But to save the world through Him. No? So, naparito po ang Panginoong Jesus, hindi po para hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas po ang sanlibutan sa pamamagitan po ni Jesus. Na ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak pagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, sabi niya, pinutol po niya doon sa to proclaim the year of the Lord's favor. Pero kung alam niyo po, kung i-research niyo po, yung to proclaim the year of the Lord's favor in the Old Testament, yung Lord's favor na yan, yung the year of the Lord's favor na yan, ay tinatawag din pong Jubilee Year of the Lord. Jubilee Year of the Lord. Kung saan, yung pinaka-7th year, okay? Or yung, kasi may mga sila doon, 7th year, and then, yung pinaka-50 years, every 50 years, Jubilee Year of the Lord, ay lahat po ng sangla, lahat ng utang, lahat po ng mga alipin, no, na nagtatrabaho po sa inyo after 50 years, yan po lahat ay kinakancel. Lahat ng utang kinakancel, lahat ng sangla ay isinasauli, at lahat po ng mga naging bihag o kaya naman ay alipin, lahat po yan ay pinapalaya. Nagiging malaya na po sila. So halimbawa, kung ang isang tao po ay nagkakautang sa isang tao after 50 years,
yun po ay makakancel na. Okay? Kung hindi naman makabayad at ang ginawa po ay nagtrabaho o ginawa pong alipin, ginawang slave ang isang tao po doon sa household nung tao na yon na pinagkakautangan niya, after 50 years po, siya po ay makakalaya na. Whether hindi pa po bayad o may utang pa po siya doon, after 50 years, siya po ay makakalaya na. So they call it the Jubilee Year of the Lord. So, kung titingnan niyo po, pag pinag-aralan niyo po yan in the Old Testament, kung ano po yung napapanood sa Jubilee Year of the Lord, yan po yung mensaheng gustong ibigay ng Panginoon. Narito, dumating ang Panginoong Jesus to proclaim the Jubilee Year of the Lord. It's always been a Jubilee Year na. Hindi na tayo maghihintay ng every 50 years. Okay? Kundi, every year is a Jubilee Year of the Lord. It's the year of God's favor. It's the year of cancellation of debts, no? Cancellation ng mga sangla, ng mga pagkakautang, ng redemption 'yon, ang ibig sabihin nun, redemption, no? Freedom. Hallelujah. Yun po ang mensahe ng Jubilee Year, na ang Diyos ay napaka-gracious, napakabait, napakabuti po niya, na pinapatawad na po niya ang mga utang ng mga tao. Kinakancel na po niya ang mga death, kinakancel na po niya yung mga bagay po na pagkakautang natin. At pinalalaya na po niya ang mga alipin, no, pinalalaya na po niya ang mga bihag. Kaya eto po ang reason kung bakit na parito ang Panginoon, hindi para hatulan ang mundo, kundi para po i-proclaim, magpalaya, magpatawad, magligtas. Yan po ang reason ng pagdating ng Panginoong Jesus. Grabe, ang dami nating po pwedeng i-unpack. Yung doon sa maliit na verse na yon o passage na binasa natin last Sunday, ang dami po nating po pwedeng i-unpack ng mga truth ng salita ng Panginoon, ng mga lessons po na po pwede po nating matutuhan. So, yan po, sabi nga po natin sa ating application, yung apat na yan, yung preaching the gospel, to preach, to heal, to open the spiritual eyes of those blinded by Satan, to proclaim the time of true freedom and salvation from sin and Satan's rule, ay gawain din po natin ngayon. Ipinasa po yan sa atin ng Panginoon. Kailangan po nating ipagpatuloy ang gawain na yan, which is part po yan nung sinasabi ng Panginoon sa atin sa Great Commission. To go therefore and make disciples of all nations. Kaya po, in the book of Acts, nakita po natin na ang mga alagad, ipinagpatuloy pa rin po nila ang ministry ni Jesus under the power of the Holy Spirit. Kaya nga sabi natin, the proper title of the book of Acts is not yung the Acts of the Apostles. Kasi may mga Bibles po tayo, ang makita natin, the Acts of the Apostles. Ang mga gawa ng mga apostol. Actually, hindi po. The Acts of Jesus through His apostles by the power of the Holy Spirit. So ang Panginoon, pinagpatuloy lamang ang kanyang misyon sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga alagad, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito na pumuspo sa kanilang mga buhay. So ganon din tayo ngayon. The Lord is also filling us, baptizing us with the Holy Spirit because parehas lang po ang misyon natin. Yun pa rin po ang ating ministry sa panahon natin ngayon. So nakita po natin na kapag alam natin ang ating misyon, kapag alam po natin ang ating gawain, alam po natin ang assignment natin sa mundong ito, amen? Sabi nga natin, ang gustong-gusto kong part po talaga dun sa message natin last Sunday ay yung papatay na po nila si Jesus. Ihuhulog na po nila si Jesus doon sa bangin. Itutulak po nila si Jesus sa cliff, sa bangin. Tapos babatuhin po siya hanggang sa mamatay. Babagsakan po nila si Jesus ng bato.
Kasi capital punishment nga po yun dahil sa pananaw nila, yung sinabi po ni Jesus na today, this passage in the book of Isaiah has been fulfilled in your hearing. Is now fulfilled. Naganap na, natupad na itong hula ni Isaiah ngayong araw na ito. At sa pagkaka-explain ko nga po last Sunday, bakit niya sinabing ganon? Dahil yung Isaiah 61 verse 1 and 2 ay messianic prophecy po yan. No? Sabi nga natin, ang book of Isaiah ay natatanging aklat dahil sa maraming authors ng Bible, sa mga gospel writers, para patunayan po na si Jesus ang promised Messiah, mas marami po ang kinote nila from the book of Isaiah. Okay? Marami po silang mga verses and passages in the book of Isaiah na kinote nila para po patunayan, to support their claim na si Jesus Christ po yung katuparan ng mga pangako ng Diyos na tagapagligtas na Kristo. So, yung 61 po, chapter 61 ng Isaiah ay messianic prophecy. So, directly kiniklaim po ni Jesus Christ nung sinabi niya na today, this is fulfilled in your hearing. Ang ibig sabihin po nun, kiniklaim ni Jesus na siya po ang katuparan. Dumating na ang Messiah. Dumating na ang tagapagligtas. At siya po, kiniklaim niya po na siya yung Kristo na yun ay pinangako in the Old Testament. Kaya po, nagalit po yung mga tao. Blasphemy. Kaya gusto po nilang itulak ang Panginoon. At lalo pang nagalit yung mga tao, 'di ba? Nung sinabi ng Panginoon na, ang dami niyo nang naririnig tungkol sa mga ginagawa ko sa ibang bayan, sa ibang mga towns. Ang iba sa inyo na witness yung mga miracles sa ginawa ko sa Cana, sa Jerusalem. Pero hindi nyo sasabihin, doubtless, sabi ng Panginoon, doubtless, sasabihin nyo sa akin na gawin ko rin dito ang mga milagrong ginawa ko sa ibang bayan. Bakit? Kasi walang propeta na tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Tapos nagkwento ang Panginoon ng dalawang Old Testament stories, yung widow of Zarephath, no, from Sidon, at saka yung si Naaman na isang Syrian. At nakita po natin dito na lalong nagalit yung mga tao because kino-compare sila doon na because in-expose ng Panginoon yung lack of faith nila. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Kasi dahil sa kanilang familiarity. Kilala nila ang pamilya ni Jesus, kilala nila si Jesus mula nung siya ay maliit hanggang siya ay lumalaki. Kaya imbis na nakita natin yung pattern, no, ang mga tao, ang lagi nakikita yung panlabas. Ang lagi nakikita yung worldly things, no? Yung teacher si Jesus, human si Jesus, pero hindi nila pinakikinggan ang sinasabi ni Jesus, ang claim ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus Christ, no, hindi ako isang tao lang, isang rabbi lang, o isang prophet lang. Sabi niya, ako ito. I am this Messiah na pinrophesied ni Isaiah na darating, puspos ng banal na spirito, na ipipreach ang gospel, na magpapagaling at magbubukas ng paningin ng mga bulag at magpapalaya at magbibigay ng kaligtasan. Papatayin nila ang Panginoong Jesus, babatuhin nila ang Panginoong Jesus. Pero anong nangyari? Nag-walk out lang ang Panginoon. Umalis lang ang Panginoon. Dinaanan lang niya yung mga tao. Na-freeze yung mga tao.
Kaya nga parang 'pag ilalagay mo yung sarili mo dun parang ano, eh, 'no, parang makikita mo na nag-freeze yung mga tao, wala silang magawa, eh. Bakit ang tanong dun, nandun na sila, eh. Magtatagumpay na sila sa binabalak nila, eh. Itutulak na lang nila ang Panginoon, eh. Alam niyo panoorin niyo yung ano niyan, yung The Chosen niyan, na na movie niyan, na version niyan. I-type niyo lang dun yung, Jesus, Rejected in Nazareth sa YouTube, ta's panoorin niyo yung video niyan. Ang ganda po, 'no? At yung ngayon, not today, not today, not this way. Alam ng Panginoon ang mission niya at hindi pa ito ang time para siya ay mamatay at hindi sa ganitong paraan. Dahil alam nga natin na ang Panginoon in the book of Psalms, no? Ang prophecy sa kanya, siya po ay ipipierce, siya po ay ipapako. So hindi sa ganong paraan siya mamamatay. Not today and not this way. Kaya alam niyo mga kapatid, when you know your mission, grabe, this is very powerful. Hallelujah. Mga kapatid, kapag alam mo na may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, kung alam mo ang iyong assignment, kapag alam mo po ang iyong calling, hallelujah. Okay? Ang kaaway, nandyan yan, para guluhin tayo, para sirain tayo, to discourage us. And he would use people para po sirain tayo. Para hadlangan po yung mga pinagagawa ng Panginoon. And worst, para patayin tayo. Okay? Kaya magkakasakit ka, magkakaroon ka ng matinding problema, may mga tao po na talagang sisirain ka at yung reputation mo talagang gagawin nila because they are influenced by the enemy para hindi po matupad ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Be discernful, kapatid. Be discernful. May mga moments na ganon, may mga situation na ganon na mararamdaman natin at i-reveal sa atin ng Panginoon na kumikilos ang kaaway at gustong sirain, gustong hadlangan ang ating misyon, ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. And yung mga sitwasyon na yon, sakit o panggugulo ng kaaway o ng mga taong may impluensya ng kaaway, kapatid, sabi po sa Gospel of Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the powers of the enemy. I have given you authority to trample, para tapakan, no? Ang snakes and scorpions na sumisimbolo po sa demons, no? Sumisimbolo po sa powers ng enemy. Sabi niya, nothing can harm you. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm you. Kapatid, pag nasense mo yun, kapag nireveal sa iyo ng Panginoon na yung kaaway ay nandyan para sirain ka, hadlangan ka, para patayin ka, para hindi mo matapos ang mission mo. Kapatid, like the Lord Jesus Christ, use your authority to say, not this time and not this way. Not today, Satan. In the name of Jesus. Amen. In the authority of Jesus' name, pwede po natin yung sabihin, sakit, no? Not this time, not this way. Hindi mo ako mapapatay. May ipinagagawa ang Panginoon sa akin. Not today, not this way. And just walk away. Hallelujah. Ako po, marami po ako na-experience sa ganyan sa buhay ko. Hallelujah. May mga alam ko na may ipinagagawa pa ang Panginoon. May mission pa ako sa buhay. Kaya po, anuman yung tindi ng sakit, may mga tao man pong ginagamit ang kaaway para
sirain tayo, no? Para hadlangan tayo. Wala po silang nagawa. Walang nagawa ang sakit, ang kamatayan. Wala pong nagawa itong mga tao na to na influence ng kaaway para tayo po ay hadlangan o sirain o i-pull down or discourage para i-stop po ang pinagagawa ng Lord sa atin. Not today, not this way. And I just walk away. At patuloy pong naglilingkod sa Panginoon ngayon. Kaya mga kapatid, pag na-sense mo na, halimbawa may gagawin ka, meron kang ministry, tapos biglang na-sense mo may humahad lang sa'yo, may biglang kumilos ang kaaway para hadlangan ka, para i-discourage ka, i-rebuke mo kaagad, sabihin mo, not today and not this way, in the name of Jesus. And just go kung ano po yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Amen? Hallelujah! Tayo po, may pinagagawa sa atin ng Lord, sa ating church. Kailangan dapat lumakad tayo under the authority ng Panginoon. At masense po natin yung mga ganyang bagay. And in the name of Jesus, let us rebuke yung pong ginagawa ng kaaway na paghadlang sa atin. And katulad po ng message natin last Sunday, pinaalala po sa atin, katulad ng Panginoong Jesus, tayo din po ay makakaranas ng rejection. Hindi lahat po ng mga sinesharean natin ng gospel ay tatanggap, maniniwala. Especially po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, ka-office mates, kabarangay, yung mga familiar sa atin, mga kakilala natin. Kasi nga, over familiarity, kilala lang nila tayo maaring kilala lang nila tayo bago nating tanggapin ng Panginoon. Kilala lang nila tayo as office mate or kapitbahay. Pero wag po tayong ma-discourage. Katulad ng Panginoong Jesus, nagpatuloy po siya sa kanyang misyon until eventually, naniwala din po yung mga kapatid niya. May mga tao din for sure na naniwala sa Nazareth. Hindi naman lahat ng mga tao doon ay nag-reject sa kanya. Kundi sa pagpapatuloy ni Jesus ng kanyang misyon, katulad ng mga pamilya niya, may mga naniwala din po sa Nazareth. So tayo din po, kapag nag-desire tayo at patuloy lang natin ipag-pray sila, patuloy lang po nating pakitaan ng kabutihan, no? Let's continue to be good sa kanila. Patuloy pa rin natin silang, wag nating isarado yung pinto. Do not close the door. At patuloy pa rin po natin silang i-care, no? Patuloy natin silang ipag-pray. Darating din po ang panahon na magkakaroon tayo ng bunga sa ating pamilya. Madadala rin natin sila sa Panginoon. Amen? And then, wag nating sayangin yung time natin. Kung na-reject tayo sa lugar na ito, sa taong ito, sa ibang tao, ang dami pa naman po. Madami pa namang lugar, marami pa namang mga tao na maaari nating pag-share ng gospel ng Panginoon. So wag tayong mag-stop sa isa, sa 3 rejection, 10 rejection, o 100 rejections. Marami pa pong tao na maaari po nating bahaginan ng salita ng Panginoon. So, wag din po nating take for granted yung mga blessings ng Panginoon na nandyan na at inilalapit na sa atin. So, napakaganda po ng mensahe ng Sunday at napansin ko rin po na yung mga messages po natin na pinag-uusapan dito sa walking in the footsteps of Jesus ay mas nagiging personal na po. Mas nagiging personal na siya kasi ang nangyayari sa atin habang hinihimay natin yung salita ng Panginoon, may mga certain character, certain aspect ng buhay natin na talaga pong tinatamaan, na talagang inaayos ng Panginoon. So, magandang senyales po yan. Okay? Magandang senyales yan para sa ating church. Una, alam natin ang church natin ay nagpipreach po ng salita ng Panginoon. No? Unadulterated Word of God. Ibig sabihin kung ano yung nakalagay sa Bible, yun po yung pinipreach natin.
Ibig sabihin kahit yan po ay kasalanan, talagang pinipreach po natin. Kasi pagka dumating na po yung time, no, na hindi na po tayo tinatamaan o nasasaktan sa mga mensahe sa pulpit, dalawa lang yan, either perfect ka na, which is parang parang malabo pang mangyari sa atin, no? At sabi nga natin, kahit dumating po ang lifetime natin sa earth na to, hindi ho tayo magiging perfect. Okay? So, either perfect ka na kaya hindi ka na nasasaktan or tinatamaan, o kaya naman ang church nag-conform na sa sanlibutan o yung mga kasalanan, hindi na natin itinuturing na kasalanan, or we are no longer preaching about sin. Kaya wala na tayong mga bagay na nasasaktan tayo sa buhay natin. So, magandang senyales po 'yan. Okay? So, wag ho kayong magalit sa akin. Pag tinatamaan tayo, magalak po tayo dahil may alam natin na ang Panginoon may inaayos na area ng buhay natin. Okay? Kaya po, again, sa mga invitation natin dyan, doon sa mga nagsasama po na hindi pa kasal, ako po, sorry po ha, wag ho kayong magbingi-bingihan. Magdesisyon na po kayo agad habang inilalapit na po sa inyo ang blessing. Okay? Nilalapit na po sa inyo. Kami na po ang nag-o-offer sa inyo ng blessing para iayos po ang buhay nyo. Okay? Alam nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos? Mahal kayo ng Panginoon para marinig nyo ang mensaheng yon at para ang simbahang ito ay maging serious po dyan sa church, mass church wedding na yan. At dahil ang Diyos ay very serious din, gagamit din yan ng mga tao. Imagine nyo may nag-message sa amin. Okay, listen to this. May nag-message sa amin, Pastor, sabi niya, magdo-donate po kami, sasagutin po namin lahat ng rent ng attire ng mga grooms. Oh. Kaya mga grooms, magpalista na po kayo. Okay? May damit na kayo. Yung mga bride na hanapin natin ng damit, o kung gusto nyong trahe de boda, talagang hahanapan namin kayo ng mahihiraman natin para lang makapagsuot kayo ng maganda. Okay? Yung ma-feel nyo pa rin yung yung dream wedding nyo, kahit sa simpleng paraan. Okay? So, magpa-register na po kayo. Mag-message po kayo sa akin na interested po kayo, and we will schedule an interview para malaman natin kung ano po yung mga requirements. Kasi iba-iba po yan eh. Depende po sa sitwasyon nyo. Okay? So, magpa-register na po kayo. Don't take for granted. Katulad nitong mga taga-Nazareth. Imagine nyo, yung Messiah, kapitbahay na lang nila, kababayan na lang nila, nandyan na lang pala sa barangay nila, hindi pa nila na-recognize, tapos nung nagpakilala, hindi pa nila tinanggap. Ganyan din yan eh. Nilalapit na po yung blessing eh. Tapos ini-ignore natin or tinitake for granted natin. So mga kapatid, let's take advantage of this blessing upang ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy pa ng mas malakasan sa inyong mga buhay. Okay? So let's go to our prayer concerns. Manalangin po tayo. Ito po yung mga ipagpipray natin. So pag-pray po natin, ang ating pong church discipleship system, yung ating Foursquare Journey implementation, ipag-pray po natin yung ating mga tribe leaders, that the Lord will continue to sustain them with God's love and strength. Okay? And then, yung ating mga tribe members, no? Patuloy na maging committed sa pagdalo ng kanilang mga meet-up or tribe sessions. Pag-pray din natin ng provision ng Panginoon sa mga discipleship needs natin, materials, at sa mga susunod pa kasi magkakaroon tayo ng retreat eh. Retreat this coming July 11. So mga tribe leaders, check na kayo, kaya naman ay mag-nominate na kayo ng mga magiging next batch natin for the Foursquare Retreat. Okay? Para po matugunan na yung mga registration fees nila. Okay? And then,
Evangelization of San Juan City. Pag-pray po natin yung 7 pillars of society. Lalong-lalo na po yung government natin. Ako, kita nyo naman yung nangyayari sa Senado. Okay? Wala na sana mga kulay-kulay, no po. Magtrabaho na lang po. Ang dami-daming kailangan tugunan sa mga pangangailangan ng ating bansa. Kaya pag-pray po natin, yung ating executive, judiciary, grabe, ang dami rin pong inaasikaso ng ating judiciary, ang daming mga batas, mga inquiry sa kanila. Lalo na po yung mga tinatalakay po nila nung June 2, ay nag-resume na po yung kanilang talakayan about doon sa issue ng GAA. Yung mga unprogram na kaya yung mga mali-maletang pera, no? Doon po galing. Doon sa mga unprogram funds. Nakitang loophole yon ng mga corrupt na mga opisyalis. Doon po galing yung mga mali-maletang pera. Okay? So, pag-pray natin yan, judiciary na patuloy bigyan ng wisdom at takot sa Panginoon, maawa na po sila sa mga taong bayan, no? And then itong mga legislative na to, no, na puro, hay nako, kung anong inasikaso. Yung lower house and the upper house, yung Congress at saka yung Senate. Pag-pray natin sila. Okay? Na magkaroon po ng takot sa Panginoon tong mga tao na to at magtrabaho na lang po para sa kapakanan ng bayan. And then, PNP Bible Study and Sunday Service, no? Tayo po naka-assign last time. Nakakatuwa po. Talagang may mga pulis po na nakakilala na sa Panginoon because of this ministry natin. And then ito pong inaabangan natin ngayon, yung campus ministry, yung PVEP sa ating mga school. And we took advantage of the Brigada Eskwela para mag-connect po sa school na gusto nating pagturuan. So mag-donate po tayo. Tinanong ko po yung principal kung ano mga pangailangan. At yun nga po, request po sila ng doorknobs. And then yung yung polish, yung pang-coat sa mga flooring nila, oo. Oo, hindi naman floor wax, pero yung pang-coating na parang epoxy na pang-coating ng kanilang floor para hindi na nga laging nililinis or madali na lang linisin. Okay, so yun ang ni-request sa akin ng principal. Bukas po ay bibili ako para ibigay po doon. And then nakipagkita nga po kami sa dalawang directors ng DepEd at hopefully po itong mga connection na to ay makatulong po sa atin para matupad na po yung ating, isang taon na po na ating pinagpipray talaga naman na makapasok tayo dito sa mga school for our campus ministry. And then, June calendar, pag-pray po natin yan. Tapos, yung assimilation of guests sa ating church. No? Grabe po, inabot ng 19. So far, no, pinakamarami po. So isang Sunday, 19. Kasi yung mga nakaraan po talaga may 8, tapos another 8, tapos 19 na mga guest po ang meron tayo na winelcome po natin last Sunday. Pag-pray po natin na sila po ay muli nating makasama sa mga services at sila po ay iligtas ng Panginoon. Okay? Yung 16 po doon sa 19 na yon na mga bisita natin last Sunday ay mga classmates po ni Ate Iza nung ating bahista. Okay? Sila po ay mga estudyante sa PUP, sa arts, no? At theater arts. Tapos sila po yung tutulong sa atin or puppetry show po sa darating na Sunday. Okay? So pag-pray po natin sila, yung kanilang script, yung performance po nila. At pag-pray po natin yung mga bata na attend dito kasi nag-invite po tayo ng mga bata dito po sa ating barangay, sa St. Joseph. Okay? So pag-pray po natin sila, na maakay po natin itong mga batang ito. And eventually, yung mga parents din nila. At maging opportunity ito para magkaroon tayo ng outreach dito po sa ating barangay. Okay? So let's get excited na gamitin ng Lord itong puppetry show na to. Alam nyo, lahat-lahat na talaga to. Basketball, Beyblade, to puppet show. So lahat yan talagang ginagamit na ng Lord para mas marami po tayong maakay sa Panginoon.
And then pag-pray natin yung youth camp sa district camp ngayong June 11 to 13. At isa po ako sa pupunta doon para din po tingnan yung kalagayan ng mga bata doon bilang superintendent po ng ating division. And then sa darating na June 27 po yung ating water baptism and family day sa Nasugbo, Batangas. Naku, nakakatuwa po. Bakit? Nung tiningnan ko po yung mga forms, meron na po tayong 15. And then may mga, nung nag-follow up po ako, may mga hahabol pa po at may mga at gustong-gusto pa pong sumama. So baka umabot pa po yan ng mga 20 katao po na magsusunod sa Panginoon through water baptism. So, pag-pray po natin yan. And then, pag-pray po natin yung kagalingan para sa ating mga kasamahan. If you know someone in the family na may sakit, ipag-pray nyo yan. So, pag-pray, isama natin sa prayer si Sister Leia. Meron po siyang mga test sa darating pong Friday and Saturday. Laryngoscopy, and then yung fine needle aspiration biopsy po. Okay? Pag-pray po natin na maging negative po yung mga results at makita po natin na andiyan po ang kumilos sa mga test po na ito para ma-confirm na siya po ay magaling na at talagang malaya na po sa cancer. And then yung anak din niya, yung bunso niyang anak, ay mag-undergo din po ng tonsillectomy and adenoidectomy, no? Adenoidectomy. So ito po yung lagi namamaga po yung tonsil tsaka po ah, yung may part po doon sa may likod po ng kanyang lalamunan na malapit po sa likod ng ilong na tatanggalin na lagi pong namamaga na nakakahirap po sa kanyang paghinga. So yun po ay tatanggalin po. So nawa ay maging successful po yung operation at i-guide ni Lord ang mga doctors, yung mga surgeons at maging mabilis po ang kanyang recovery. And then si Nanay Mirla din po, Santiago ay sama natin sa prayer. Although lumabas po siya, na-confine po siya last week, no, diyan po sa San Juan Medical Center, ay ngayon po ay nagpapagaling po siya sa kanilang bahay. Although yung iniinda po niya na gout arthritis kasi namamaga po yung kanyang tuhod, ay may follow-up na mga medication and test pa po na gagawin sa kanya. So kung may kilala pa po kayo na may mga sakit, isama po natin sa panalangin. And then let's also bless our ministry partners and supporters na patuloy po silang i-bless ng Lord so that the cycle of generosity and blessing ay magpatuloy po at maranasan din nila yung patuloy na pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay. So yan lang po yung ating mga nasa listahan. But if meron pa po kayong mga idadagdag dyan, please do so as the Holy Spirit leads us sa ating pong prayer. So pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong pananalangin sa gabing ito. Amen.
What a wonderful presence of the Lord in our midst tonight. Hallelujah. Father, we thank you for your goodness, your faithfulness. Hallelujah. We thank you, Lord, for your love and grace to us. And thank you, Lord, for your presence in our midst tonight. Thank you, Holy Spirit, for empowering our prayers, anointing us, Lord. Thank you, Lord, for answered prayers. We thank you, Lord, for your provision and healing, Lord. We thank you for your protection and your guidance and your wisdom and your direction for us, O Lord. We thank you for the power of your Spirit in us that will enable us, Lord, to accomplish the things that you want us to do in this generation. We thank you, Lord, for provisions sa lahat po ng aming mga pangangailangan. And anuman po ang mga attack ng kaaway, Panginoon, sa iyong mga anak, para hadlangan kami, Panginoon, sa mga ipinagagawa mo sa amin. We say, not today and not this way. And we rebuke all the sickness, we rebuke all the attacks of the enemy sa iyong mga anak. Lahat po ng mga oppression, lahat po, Panginoon, ng mga diversion, lahat po ng mga discouragement, Panginoon, na ginagawa ng kaaway ay hindi po magtatagumpay. And we will just walk away, hallelujah, at patuloy pong lalakad at susunod sa mga ipinagagawa mo sa amin. And the enemy will not be able to win, Panginoon, against us. For greater is He that is in us than he that is in the world. So we thank you for your blessings, Panginoon, sa mga buhay po namin. Sa mga anak nyo, Panginoon, na nanalangin today, Lord, I declare your blessings to their families, to their business, Panginoon, sa mga students, Lord, sa kanilang pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa provision nyo sa lahat ng aming pangangailangan. We give you all the praise, we give you all the glory and honor and thanksgiving in the mighty and sweet name of Jesus. Amen and amen. Thank you po for joining us for our prayer meeting. See you again po next Wednesday. Wag po kayong bibitaw sa ating pananalangin. The Lord bless you all po.